term nilang laglagan sa Senado. Oh, no, I read about it kasi we were focused on the budget process. Pero nabasa ko yung kwan. Yung 32 pages. Ilang pages to? 22 pages, single-spaced. Grabe, ano na. So, ano nabasa niyo? Anong reaction nun? Yung speech ni Jinggoy. Well, parang wala siyang depensa sa sarili. Pero mukha yatang gusto niya ipakita that marami sa mga kanyang mga colleagues Na gumagawa din na gumagawa rin ng ganun. So, parang it was almost implicitly sinasabi niya na, okay, masama nga itong nagawa ko, pero, Kayo din. If I'm going down with the ship, you'll go down with me. Yung ganun, Tapos na nag-apply ng state witness, no? Ay mga kapatid, welcome po sa isang episode na naman ng Wasak. Kasama po natin ngayon, the gentleman from Akbayan, Representative Walden Benjo. Sir, magandang gabi, sir. At thank you, sir. Thank you. Alam ko busy si sir, pero nagawa niya pa rin ang paraan na samahan tayo. Siyempre, pag kayong humihingi, siyempre, Well, I'll try my best to come. Ayan naman. Matagal nang samahan natin. Oo, mamaya kikwento natin kung bakit. Ako, maraming racket si Juno, no? Kasama si Congressman. Gusto ko siya tawagin Professor Bello kasi. Siguro ngayong mga panahon ng Fourth Barrel, tawagan ninyo akong professor. Professor. May starstruck pa rin ako. Ako, idol to, idol. Kanina dumaan ako sa National Bookstore. Nakita ko yung bagong libro niya. Nag-iisa lang. Hindi ko binili. Hindi ko muna binili. Kasi hindi mo rin maintindihan. Ako, hindi ko rin maintindihan. Okay, sir, sa Kongreso, no? Second term niya na, tama? Last term. Last term na, third term. Okay, Bilis ang panahon. nakikita ninyo yung dahilan kung how, di mo ba kasabihan yung the power, how yung Lord Byron Acton, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Nakikita mo na yung potential sa posisyon ninyo kung bakit lumalaki ang ulo ng tao. Yes, talagang you feel it every day kasi nga doon sa house, for instance, no? Parang, how do you put it now? Parang fishbowl, no? Na may all sorts of courtesies are paid to the Congress people, no? Kasi nga yung sense na elected representative and hindi lang dun sa house kundi sa labas may number 8 plate at pagdating sa mga social gatherings, congressman. So, merong sense talaga na even in a democracy, na elected office, yes, brings about responsibility. Pero it also brings about a sense of power. No? Ngayon, Kami nga lang sir yung mga ordinaryong tao pag may kakaibigan na Congress. Kaibigan ko yan, kakilala ko yun si Hindi, Congressman. kagawad lang ng barangay. Turuan ko yung barangay. Mayabang na tayo. Matagal kayo sa academe, sir, no? Na visualize ba sarili niyo holding an elective post ever? hindi. Kasi yung talagang background ko sa tuturo at saka sa aktivismo. No? And yung dating buhay ko, yung mixture of activism and yung tinatawag natin engaged research. Education din, no? Engaged education. No? So, ang tendency ko talaga noon is always to be very suspicious of power, na maraming corruption ng power. Pero at the same time, ang isang malaking hamon dyan is that, kasi power is there, nandiyan ang kapangyarihan, at pag iniwan mo yan sa The wrong hands. in the wrong hands, talagang it Nino. could be abused. No? It can be abused. No? Napapansin niyo ba na kahit paano with the infusion of new blood sa Kongreso, nakita mo ba sa tatlong terms ninyo na medyo nagbabago ang, ewan ko, ang timpla, ang tenor ng Kongreso ng Pilipinas? To some extent, yung pagdating ng mga party list representatives sa Congress, na hindi na sila district representatives, pero they're party list representing, at least theoretically, several sectors. Gaya ng Ang Galing Pinoy. Hindi, kila Mikey Arroyo. Meron na rin
more liberal views, more issues came up. At saka, nung 15th Congress, yung nakaraan, alam mo na, ang naging sentro ng debate dyan was the reproductive health bill. Yes. And what that meant was that yung reproductive health bill talaga, yun was an issue regarding values. No? Kasi nag-split ang mga kongresista yan, whether you support the RH bill or you don't support the RH bill. So, yung sinasabi natin, yung naging dividing line was values instead of yung mga interests. No? So, sa tingin ko, to some extent, yung debate over the reproductive health bill made the Congress very conscious along issue lines. No? At tingin ko magiging talagang battleground yan. More than the RH bill is ito yung to abolish or not to abolish the pork barrel. No? Yeah, well, ngayon, kasi and I think the pork barrel issue came at the right time and gugulong talaga ng gusto yan. And I think at least yung thrust ngayon is to make sure that not only is it abolished in its current form, kundi it gets abolished completely. No? Kasi, Takot namin, papalitan lang yung pangalan eh. well, ito na nga yung what we need to be careful of, na talagang maingat kami rito, na hindi lang change of name ito, kundi talagang wala na yung discretion ng kongresista over 70 million pesos. Congressman, syempre marami rin nag-aakusa na ang laki pala na natanggap ng party list ninyo in terms of PDAF. Well, ito na nga yung aming yung policy Billion na- daw ang umabot. Hindi. Hindi daw. Billion, no. Sabi ng isang black. Hindi, wala. That's totally false. I mean, wala kami natatanggap na. Taga. Wala kaming natatanggap na ganyan. Sabi ni RA yung director natin. Ito yung isang wild accusation na wala talagang base yan. Sa tingin mo yung simoy ng hangin sa Kongreso, mukhang marami bang payag na tanggalin itong PDAF? Sa tingin ko, dahil nga dito sa scam ngayon, napilitan na i-abolish ni President yung pork barrel. At tanggap na ngayon sa Kongreso na wala na ito. Yung Maghanda-handa na tayo, parang gano'n na yung pakiramdam doon. well, at Damihan na natin yung mga NGO natin. Yun. Wala bang lumapit sa inyo? 30% po, walang Hindi lumapit. ba may lumapit si Napoli sa inyo? well, we hardly knew that she existed. Pero Basta yung sa kanila lang, no? pero yung for the 2015 budget, completely out na yan. Aha. Wala na yan. Yung 2014, yung half of 2014, ang gagawin nila, ila-line item na nila. Magsasuggest na lang yung mga kongresistang gustong mag-suggest ng proyekto, pero recommendatory lang. Yung line agency na like DA or etc. Pwede rin ba kami mag-suggest dyan? Mga ordinary Pwede ba kami magtayo ng NGO natin? Paano naging mahusay yung pananagalog din yun? Kasi naalala ko noon, medyo nahihirapan kayo akong mag-Tagalog. i-approach to dati. Magaling mo, duduguin yung pindong ko dito kay Congress. Hindi, kasi masasanay ka rin naman sa kampanya. So, nangangampanya ka, talagang sa mga audience mo, hindi ka maaaring gumamit ng English niya. So, todo-todo ang Sa media pananagalog. ngayon, nagtatagalog na kayo ngayon sa pag-interview ng ano, no? Ay, yeah, talagang comfortable tayo sa Tagalog, sa national language natin. Pero nga, for a long time, alam mo naman, matagal ako sa US noon at nasanay sa English. But isa pang problema ko noon, alam mo sa Ateneo, nung nasa grade school at high school at college kami, pinaparusahan yung nagsasalita ng Tagalog. sa Tagalog, no? Pero pagdating ko sa UP, talagang nag-iba. Speaking of doon sa labor, kayo din po yung naglabas doon sa ano, di ba? Yung Issue sex ng for flight. sex, oo. Yeah. Well, as of... Lumapit po yun sa inyo? Paano yun na, ano? Hindi, kasi ako yung chairman ng Committee on Overseas Workers Affairs. At may nagtanong sa akin sa media kung alam ko lang ba tungkol dito sa sex for flight na scheme, no?
At sabi ko hindi, pero imbestigahin ko. Nung inimbestiga ko, tinawagan ko yung mga sources ko sa Department of Labor and Employment at sa DFA, meron na. So yan, kumuha ko ng ebidensya, ibinunyag namin. No? So yan, at gumulong na. Gumulong na. At gumulong pa rin. Tuloy pa rin, no? Tuloy pa rin. Gusto ko lang malaman, Congressman, bakit yung mga attachés natin sa Saudi, parang ganyan yung itsura, may mga May mga bigote. bigote. Oh. May kinalaman kaya yun sa... Parang nangmamanyak Oo, palagi. macho na... Diba? Hindi, mainit eh. Mukhang mga police Mainit eh. character eh. no? Mainit kasi. Capitalism's last stand. Kumbaga, ano to, parang kung sa Tagal, parang huling hirit, no? Parang huling palag ng kapitalismo. Ibig sabihin ba nito eh, sorry for mixing my theories. Papunta na ba tayo doon sa ano pinipredict ni Marx noon na pagkatapos ng kapitalismo ay dahan-dahan tayong pupunta sa isang uri ng sistema? Yung tinatawag natin na socialism. Well, first of all, yung title ng libro ko, hindi declarative, kundi tanong. Capitalism is last okay, stand. okay. Okay. Ang punto naman ng libro ay pinapakita na capitalism in the age of globalization ay talagang hindi na nakakatugon sa mga pangangailangan ng tao. No? Kailangan na siguro mag-isip ng isang direksyon na pagpunta tayo sa isang direksyon na more pro-people, na ayusin natin ang economic systems natin para less ang emphasis sa profits at more yung emphasis natin sa people's welfare, sa pakikinabang ng tao. Isa kayo sa mga yung advocacies yung sa Panatan Show. Ako, oo. Ano ba yung pinaka-bisang paraan na pumalag sa China na hindi tayo magkakandalitsi-litsi? First of all, talagang itong ginagawa ng China, very worrisome ito. At kailangan talaga na we find a way to get the Chinese to respect our rights. No? Kasi mahirap naman pagsasabihin nila na yung buong West Philippines kanila. Kanila na agad. No? Okay, na this is shared by 6 countries. Sasabihin nila sa Vietnam, sa Philippines, sa Brunei, Sa Malaysia. na Amin to. amin ito, you only have jurisdiction up to 12 miles from your coast. No? Talagang, at tinanong mo kung saan galing ito, sasabihin nila, mga mapa yan. Noon pa. Noon pa, no? Mayi. Yeah. So, Pero hindi ba nakakatawa, Congressman? Panahon ng internet, wala ng borders lahat. Itong problema to ay napaka-medieval at napaka-feudal. Territorial, ano? Diba? Parang walang kinaiba to. Sa Nung panahon dati pa. ang isang kaharian, pinasok isang kaharian. Parang, wow, may gantong problema pa rin pala hanggang ngayon. yeah. Well, hindi talaga natin maiwasan na nandun pa rin yung dynamics ng nation state. Pero, ang importante dyan, yung rule of international law. Meron naman isang international law na tinatawag natin the law of the seas na nagbibigay sa mga bansa ng isang tinatawag na exclusive economic zone from 200 miles away from your coast. No? Pag tinignan mo yung South China Sea o West Philippine Sea, we have to share that kasi 200 miles bagkupan yan. So, kailangan talaga ng multilateral accord dyan. Ang hirap sa China, ang unilateral yung assertion nila na amin lahat yan. So, medieval nga yan. No? At hindi talaga natin inaasahan na China that had a progressive direction at one point in time, ganito ang gagawin. So, ang ginawa natin is the best thing. At least one of the things we've done is the best thing na dinala na natin sa United Nations. Dinala natin sa court. At sinasabi natin, bahala na mag-decide yung court. At we will respect the decisions of the court according to international law. Ayaw ng China ang sumama dyan. So, napapakita rito na talagang hindi interesado ang China na to settle this by the rule of law. That this is worrisome. Pero sa tingin ko, kailangan talaga magpursige through legal means because this is our only weapon really against to really enforce yung mga ating mga rightful claims. At saka global public opinion. Ayun. Okay, merong isang na katawa-tawang episode lang na involved itong si Congressman Bello. Yung isang presko ng Akbayan ay biglang May pumasok. medyo
sa isang shouting match with First time students. ko makita si Kong doon na Oo, galit, medyo Oo. mainit. At the first time ko nakita na uminit yung ulo niya. Oo, Tumaas na yung boses. magalit, oo. Kita mo na, napakamaluma na yung magsalita ni Congressman. Ano? Ang term mo sa kanila, they are members of the ultra-left. Ultra-left. Tingin mo ba tama yung ginawa mo na tumaas din ang boses mo? Sa tingin ko, tama rin yun. Kasi talagang galit ako noon. Pero wala namang kaming ginawa by force sa yung mga nanggulo sa amin. Pero Salitaan galit ako lang, noon. oo. Oo, Kasi galit ako noon. dumating pa sa point, Congressman, nagpapasampal ka pa nun. Ano kaya gagawin mo kung sinampal ka talaga nun? Lalaban ka? Hindi. Siguro I'll turn the other cheek. Ay! Nakipag-away ka na ba? Nakipagsuntukan ka na ever sa buong buhay mo? Nung bata ako, of course. Yeah. Oo. At nung, siyempre, pag inaaresto ko ng pulis, marami nga akong kaso sa US noon, resisting arrest. Siyempre, pag inaaresto ka ng pulis, lalaban ka. Lalaban ka. Suntukan na rin yan. Kaya lahat ng mga naaresto ako sa US noon, may kasamang resisting arrest. 1978. Ito 1978 sa San Pero Francisco. as much as possible, I did not land blows. Except in defense. Okay. Parang hindi ko ma-imagine. How do we solve a problem like Nur Miswari? With the exception of assassination. Parang Sound of Music yan. How do you solve a problem like Manila? Okay. Well, problema nga yung ginawa niya at this point. Justice has been done in this case. No? At the same time, siguro habang nagkakaroon ng peace agreement with the MILF, it's important na yung other forces also feel that they have a stake in the peace agreement. No? Na yung feeling nila hindi sila binabalewala. No? At alam naman natin na with or without Nur, meron rin within the Moro community, may mga Maguindanao, may mga Tausug, may mga Baranao. At yung iba-iba sa kanila nag-identify with different Tribal. groups or Meron insurgent pa groups. ILF ngayon. Meron Isa pa yun. Oo. So, ang kailangan talaga, yung sa peace process, sensitive tayo dito sa... Pwedeng i-involve din natin sila. No? Yeah, kasi hindi lang isang... Hindi lang MI. May mga divisions rin based on yung ethno-linguistic nila. So, sa tingin ko, yung next step ngayon is to assure, for instance, yung mga ating mga countrymen and countrywomen dun sa Sulu na may sasama sila sa in a peace process. Congressman, yung Akbayan ay kilala na medyo malapit nga sa na malapit sa administrasyon. Sabi pa ng mga kaaway ninyo doon sa isang block, no, is the president's favorite party list. Ano yung maaring gawin ng Malacanang o ni Pinoy na ikaw personally ay titiwalag? Yung aming position has always been, we raise criticisms no? If we don't agree with certain points. No? And consistent yan. For instance, sumasang-ayon kami rin sa stand sa China. Pero criticize naman namin yung relations with the United States. Alam na alam yung presidente yan. At sabi nga ni Mr. Lacierde, okay, pareho pa kaming nasa coalition but we will respect the views of Akbayan. Secondly, dun sa agrarian reform, sinasabi namin na kailangan talaga mas malakas pa ang tulak ng presidente dyan. No? At dapat talaga itulak yan kasi by June 2014 dapat kompleto na yan yung agrarian reform. At dun sa hearing sa Congress just recently, ipinahayag na namin na talagang worried kami na by 2014, under the current pace ng Department of Agrarian Reform, hindi matatapos itong nasa batas na June 30, 2014, kompleto na yan. So, yung position namin talaga has been to independently air our differences when they need to be aired. Yung image namin na uncritical sa presidente, hindi totoo yan. Okay, Congressman, huling katanungan. Kunyari, papanaw kayo bukas, pero kunyari lang to, ano yung huli ninyong gustong ulam, huling hapunan? At the risk of not sounding nationalistic, siguro yung tinatawag na pho sa Vietnam. Oo. Yung pho. Noodles na may slice. Bakit yun? Spicy. Bakit yun ang napili mo? Hindi, kasi
nung natira ako sa Bay Area sa US, ang daming, especially nung nag-evacuate mga Vietnamese sa US, ang dami lang tinayo ng mga restaurant. At isa yun sa mga talagang delicacies na cheap, no? Kasi nung panahon Ang mabango ng dahon. nung panahon na kinakalaban namin si Marcos, talaga wala kaming pera noon. At pupunta lang kami sa Vietnamese restaurant and for a Mura few pa. dollars, meron kang kwan. Kaya nasanay kami Busog ron. pa. Busog pa. Yeah. Kompleto yun. May gulay, yung lasa ng... Mabango yung aroma ng ano nun. Yung amoy niya, mabango. Agree. Pag hindi naman dyan, yung, again, at the risk of not sounding nationalistic, yung kwan, tom yum Tom yum. na Thai. Manghang naman, no? Yeah. Todong anghang. Yeah. Yeah. May fiancé is Thai. So, siya nag-prepare ng Thai food. Sana siya na lang naging senador, no? Kaysa dun sa mga artista. Alakpakan tayo.